ikaw pala yan! Kumusta na? Kumusta? Napaisip si Bromar sa kanyang isipan. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga kakikipagsapalaran na kinakaharap ni Bromar noong panahon niya sa Panakan. Si Bromar ang bagong misyonero na dumating sa lokasyon ito. Sa lugar na ito, ang nakalilipas na misyonero, si Bro Venner, ay minahal ng marami dahil sa kanyang mahusay na pakiramdam ng pakikipagkaibigan sa iba. Ang kanyang mga kakayahan ay sapat. Halika Bromar, sabay na tayong kumain. Kumusta ka na? Okay lang. Ano meron dito? Parehas lang din. Yung nag-aalaga sa mga tanim ko, yung mga ganyan ba? Ikaw? Wala, okay lang. Ang sarap naman ng ulam. Ano tawag dito? Pater. At pinahahalagahan ng mga tao. Ngunit siya ay ipinadala sa ibang lugar kung saan maraming araw na walang misyonero na dumating sa Panakan. Sinabi ng isang katutubo. Naging bihira ang mga misyonero na pumunta sa lugar na ito, kaya naging hamon kay Bromar na pumunta sa liblib na lugar na ito. Sabi ni Pitik sa harap ng iba pang mga katutubo. Pagsapit ng hating gabi, nang tuluyang nakatulog si Bromar dahil sa kanyang nakakaligalig na pag-iisip. Sabi niya sa sarili habang Nangunguli lang ako sa piling ni Bro Ben. Ako din. Maganda talaga ang epekto niya sa sa mga turo niya. Maganda at madali ang buhay ko dito sa lungsod. Sabi niya sa sarili habang natutulog. Dumating ang madaling araw nang magising si Bromar. Sa kanyang pagtayo, siya ay mabilis na bumaba upang pagmasdan ang mga katutubo sa ganitong oras ng araw. Bago ang misyon ina ito, nakaranas siya ng maikling oryentasyon tungkol sa kanila. Ngunit, mas nakita ito ng personal na sa isip ni Bromar sa kanyang sarili. Sabi ni Pitik na ikinagulat ni Bromar. Masayang sabi ni Bromar. Hindi ako alam nagising ka na pala. Eto, nagtimpla ako ng kape para mabusog mo ang tiyan mo. Hindi kita nakita doon. Nakakagulat ka talaga. Pero salamat talaga sa kape at magandang umaga din sa iyo. Habang umiinom si Bromar ng kanyang kape, may narinig siyang sigaw mula sa labas. Malakas iyon para magising ang ibang mga taong natutulog. Parehong tumakbo ang dalawa na sina Bromar at Pitik para tingnan kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Pagdating nilang dalawa sa pinangyarihan, nakita nila ang mga tao na puno ng dalamhati, nakapalibot sa isang bangkay na nakabalot ng kumot. Sabi ni Pitik, hindi alam ang sitwasyon. Malungkot na tumingin sa kanya ang mga katutubo. Sinabi ng isa sa mga katutubo, natahimik ang lahat na may luha sa kanilang mga mata. May nagsasabi na inaapoy siya ng lagnat. May nagsasabi na may kaugnayan ito sa malapit na ilog. Habang papalapit si Bromar upang bumulong ng isang panalangin, ang mga katutubo ay nagpakita ng bahagyang pagkayamot sa kanyang pagdating. Pwede ka bang pumunta dito saglit? Hindi ito ang unang beses na may namatay dahil dito. May 2 tao pa bago si Barang. At sa ngayon, may mga tao pang may sakit dahil sa lagnat na ito. Salamat sa pagsabi mo sa akin. Mahalagang malaman ko iyon. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kubo ng nanghihina. Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, may sasabihin si Pitik kay Mar. Pumunta si Bromar kay Pitik para pakinggan kung ano ang mayroon siya ngayong araw. Naging balisa si Bromar sa sinabi ni Pitik.
Ito ay isang parusa ng Diyos dahil hindi pa natin naihandog ang ating ani noong nakaraan. Ito ay dahil sa ilaw. Sige. Ito ang nakalimutan natin sa pag-alis ni Broviner. Ang kahalagahan ng dasal na itinuro niya sa atin. Naisip ni Bromar na ito ay isang epidemya. Pagkatapos ng libing ni Barang, sinimulan niyang linisin ang lugar ng mga katutubo. Pira-piraso, pinangungunahan din niya ang paghihiwalay ng mga nabubulok at hindi nabubulok na basura, gaya ng paglilinis ng mga sisidlan ng tubig. Habang pinagmamasdan ni Bromar ang sitwasyon, may hinala siyang malaria ang sanhi ng lagnat. Upang subukan ito, ipinadala niya Pitik upang ipaalam sa organisasyon ang sitwasyon upang sila ay humingi ng tulong. Magiliw na tanong ni Bromar kay Pitik. Sagot naman ni Pitik. Pagkatapos noon, nagpunta si Pitik upang humanap ng tulong na kailangan niya para mapagaling ang mga kanyang mga tao. Habang naghihintay, sinubukan ni Bromar na turuan ang mga katutubo tungkol sa Diyos. Ngunit ang ilan sa mga katutubo ay sumalungat sa ideyang ito. Ito ay isang parusa na sabi ng ilang katutubo. Bagaman ang ilan ay hindi naniniwala, maraming tao ang naalala ang kahalagahan ng panalangin. Sabi ng mga katutubo tungkol sa mga turo ni Bromar. Makalipas ang ilang oras, dumating ang tulong. Dumating ang mga doktor kasama si Pitik upang tulungan ang mga may sakit. Totoong malaria ang sanhi ng mga lagnat at tama ang hinala ni Bromar. Kahit makalipas ang 3 taon, nasa panakan pa rin si Bromar. Kinagabayan ang mga taong higit na nangangailangan sa kanya. Sa kanyang oras doon, inilapit niya ang mga tao sa Diyos. Gayon din ang pagtulong sa kanila na mamuhay ng malinis at malusog na buhay na may kapayapaan at kaayusan. Sabi ni Bromar sa sarili, Sasandugulan nila ako.